Good afternoon everyone and welcome to Moments with Mariel, the power of testimony. So, sobra po ako nagagalak because today is my 60th episode for Moments of Mariel, the power of testimony. And syempre, pinirate ko ulit ang aking napakagandang kaibigan, no? Nag-iisa, si RJ KM Rakitera. Pero siya para po siyang mag-interview sa akin for this afternoon. So, RJ KM, kamusta? Kamusta? So actually ngayon ay hindi ako ang i-interviewin but for this episode, you know, I think it's been a year since yung last episode na in-interview kita, no? And ngayon, and thank you so much for the opportunity to have me here again sa iyong episode. And since ako mag-i-interview, kamusta ka naman, Mariel? Ayan. So, ayan, sabi mo nga isang taon na, parang nung isang taon ay ang nakapanood ng video natin ay marami ang umiyak, no? Ang pagkakabalita ko, lahat ng message ay umiyak because maganda yung content na ginawa natin, no? But this time, let's focus on dun sa mga accomplishment naman natin sa buhay, no? After ng mga heartbreaks na yan, no? So, gusto ko mag-focus doon sa mga accomplishments, especially ng training center, at syempre yung mga ka-tie up natin na government agencies, especially ng TESDA. Ayan. So, Ate Mariel, so it's been a year, like what you've said, ano? And galing ka dun sa mga challenges, no? So, how did you cope up with that 1-year span, no? Syempre, hindi madali yung journey mo. Paano ka nag-cope up dun sa mga challenges na, you know, that you experience? Ano yung mga ginawa mo? Ayan, alam mo RJKM, after nun, syempre, iyakan tayo nung last year, no? Tapos, parang hindi naman din para dun sa case na meron ako na naging sitwasyon namin noon, hanggang ngayon sitwasyon pa rin namin. Siguro, una-muna, umiyak ako ng umiyak. Pinagod ko ang sarili ko. Wala akong tigil ng kakainom, gala dito. 2024. 2024 yan. 2024, wala akong tigil na parang libangin ang sarili ko. So, hindi ako nag-focus doon sa, sa growth ng sarili ko. So, parang pinagod ko muna hanggang sa namnamin ko na, ay, teka, lumulubog ka na. Lumulubog ka na. Pag ganyan ang ginawa mo, ang dami nang ang problema. Pag ganyan pa ang ginawa mo, baka bukas ang kalwa, wala ka na. So, sarili ko din naman yung nag-remind sa akin with the help, syempre, ng ating Panginoon na i-remind ako na kinreate niya ako into something na hindi para maging ganito lang. So, nung nag-sick in na sa utak ko yun na yung time na parang nag-focus ako na, teka muna, hindi pwedeng matapos ako ng ganito na lang. So, yan, sa tulong po ng TESDA, no, dahil during the time na kami ay nagkaroon din ng training center, ay in-enroll ko yung mga course namin, di ba kinukwento ko sa iyo yun, sa Doliman o sa TESDA, lahat ng mga course namin, in-enroll ko doon. Doon ko inubos yung oras ko, kaysa magmukmok ng magmukmok after nung mahaba din naman na panahon na ako'y nagmukmok na. So, tapos na ang pagmumukmok ko, kaya nag-aral ako and then nakatapos ako ng 34 days ng SMAW NC1 and then NC2. Ano ba yung SMAW NC1 and NC2 for our viewers? Ayan. So, yun po ay shielded metal art welding. So, sa madaling salita po ay nagwe-welding. So, babae yan pero nag-welding, naalala ko, may kalab shoutout kay Ma'am Bing ng TESDA. No? Sabi niya, wag naman welding, ang ganda mo doon, event management na lang. Kasi alam din nila nag-i-event ako. But definitely, if God given you some purpose talaga, doon ka talaga dadalhin. And then, ang TESDA din kasi meron silang opportunity na after mo mag-aral ng NC2, whatever courses yung kinuha mo, you can have the chance na ito naman ay parang i-upgrade para ikaw naman ang magturo. Okay. So, from the training, no, nakapag-aral ka with those courses, no, so I think it's a series, tama ba? Oo. So, after nun, meron ka pa rin chance to elevate, no, Correct. yourself into a much higher level, di ba? Which is, yun yung tinake mo. Oo, yun yung tinatawag po na TM1. So, may 2 pa yun. So, yung 1, you can be a TESDA trainer for your specific course. Katulad po ng sa akin, ako po ay sa welding. So, yun yung ituturo ko. At ang kasunod po nun ay pwede ka ding maging accredited assessor for TESDA. So, ibig sabihin, after na yung mga students ay makatapos ng pag-aaral nila, you can be an assessor para magkaroon naman sila ng national certificate. So, yun RJKM ang pinag-ubusan
inubusan ko ng oras. And lately lang po, no, I think February 18 kami nakapasa. So sabi ko sa'yo, after February 18, pag nalaman ko yung result, doon na tayo mag-i-interviewhan. Kasi hindi ko alam kung lulusot din ako, di ba? Kasi Alright. ang dami po, sa totoo lang, ang dami pong bumabaksak daw sa pagkuha ng assessment pag ikaw ay nag-TTM. So doon pa lang sa Okay. feedback na yun, natatakot na ako. Pero syempre, we are looking forward, di ba? Like, yun naman ang maganda, no? Hindi ka tumigil sa pagiging lugmok, no? You know, you created something productive out of that, di ba? Correct. I think naman parang naging driving passion mo din, di ba? Yung pain. Yes, to pursue, you know, a new career. This is a new career for you, Yung right? career talaga, ang hirap magpalit ng CV. Di ba from events, like, di ba more on like broadcasting din, di ba Correct. yung profile mo and portfolio, and now biglang, welder. But let me ask you, RJ Chiki, yung pagiging welder, because we all know that, you know, welding is, kumbaga, ito ay dominate ng mga kalalakihan, di ba? Itong correct. field na to. But, you know what, having lady welder na magiging trainer soon, Yeah. we're claiming it, Pero trainer na po ako, kinaantay ko na lang po yung mga certification. Yeah, certificate. So, nakapasa na siya doon, yung certification na lang, right, for Correct. compliance, no? So, ikaw being welder, so, how is it like to be a lady welder? Malandi. Kasi ako, I couldn't imagine na mag-welding talaga ako sa arte kong to, no? But, you know, very few women out there. But, you know, let me take this opportunity to salute all the women out there who take these vocational courses, you know. Alam natin, pang lalaki to, but, you know, you still you choose, no, yung welding, di ba? Na very typical sa lalaki, but now, itong mga babae na to, mga babae na magigiting, di ba, is now taking the store to have this accreditation na. Correct. Paano mag-welding ba pag babae? Oo. Ganun din, kung anong ginagawa ng mga lalaki, ang sabi pa nga nila, mas magaling daw ang kamay ng mga babae pagdating sa welding. No? Pero alam mo, honestly, I realized din, sa kaartihan kong ito, na ayoko po ng masyado din talagang mainit. Tapos, dati takot din akong humawak ng grinder. Ayoko yung mga tilamsik, masakit sa mata. Pero, What is a grinder? yung grinder, yung pamputol ng mga Pamputol bakal. ng bakal, okay, sige. Nakakatakot, di ba? Nakakatakot na magputol ng kahoy, pero mas nakakatakot kung magputol ng bakal, no? Oh, But- very, you have to be Oo. very cautious kasi, you know, anytime ma-accidente ka, di ba? Talaga po nasa high risk kami talaga. But I think RJKM, no, I think na ito yung purpose ng Lord. Sabi ko nga ang layo niya, pero pag nakikita ko when I teach, kasi nagpa-practice na rin ako, hindi pa man ako nakakapasa, may naging estudyante na ako international, hi kay Rafael. Wow! So, siya yung first na student ko na tinuruan ko ng special course for training. So, sabi ko, ang galing, pinirepare ako ng Lord na talagang, alam mo yun, dahil hasa tayo sa pagbo-broadcast, and now I can use communication in teaching as students. Wow, in English, So, ha? di ba? Grabe. Kasi foreigner yung iyong Oo, estudyante. Oo, talaga. Ilang ano ko yun, halos siguro, ang tagal ko siyang tinuruan, no, na kailangan English lang ang gagamitin mong language kasi talagang hindi siya marunong magtagalog. But beside doon, nakita ko na ang galing ni Lord dahil ginawa niya na, mahasa muna yung aking komunikasyon, no? Especially sa pagsasalita. And then binigyan niya ako ng specific skills sa pag-weld, no? And then eto na ako ngayon, lisensyado na po ako na trainer para sa welding, no? Congratulations. Kaya makakakita na kayo ng malanding welder. At oo, totoo po yan. Dahil dati, pag nagwe-welding sila, naka-ano lang sila. Alam yung PPE, Parang jumpsuit yun, di ba? Actually, dati walang jumpsuit. Parang okay na yung parang apron, welding apron. Ako po, dahil sobrang arty ko po, nang hingi pa ako sa kaibigan ko, mega love shout out kay Captain Buong Galing. Hiningi ko po talaga yung suit niya sa barko, yung puti, kasi gusto kong malinis bago nakasuot pa ako ng welding apron para safe na safe. And then I have my own kasi full equipment na para sa pag-welding. So may sarili akong gamit pag nagwe-welding kasi ayoko din hinihiram-hiram yung mga gamit ko kasi diba personal nga. So na-enjoy ko yun at ang pinakamaganda po na resulta nun, dati pag may problema kami RJK, for example, yung sampayan na sira, tatawag ka ng welder. Magkano? 600 or 700.
Maniwala kayo sa hindi, ngayon po ay ako na din ang kusang nag-welding ng mga gusto kong i-weld dahil nga meron na akong kakayanan na gawin ng welding. So, na-enjoy ko siya kasi ano din ako nung bata may ambition ako na gusto kong gumawa ng mga furnitures at talagang ongoing ako dyan. Gusto kong makagawa ng mga steel and combination of wood ng mga furnitures. Malay mo, ibigay ni Lord yung business na yon. Yes. And ganun kasi kalaro yung utak ko. Sabi ko, hindi lang pala ako pang broadcasting, hindi lang pala ako pang entertainment. So, may mas malaking purpose ang Diyos na ibinigay sa akin. And ano yun sabi ko, pag nakapasa ako, Lord, ibig sabihin, gusto mo talaga. Dahil kasama ko po ang aking 10 kabatch para po kami pinadaan sa butas ng Karayo. Talaga doon sa doon sa training Yes, nyo, umalis po kami ng San Pablo 5 o'clock, tapos nag-start ang assessment namin ng 8. Natapos po kami at 10:30, mag-11 o'clock na po. Grabe, ang tagal Ganun ng katagal assessment. dahil meron kaming written, meron kaming examination, meron kaming panel na so may parang oral, questioning, ganon. and then meron po kaming demo. So yung kung saan kami yung alright. specific course namin, i-demo namin yun sa kanila kung talagang alam namin. So, nag-welding ka? Yes, pero hindi pinakislap kasi baka masaktan yung mga assessors namin, hindi kami mag-gradean. So parang dinemo mo lang na hindi na pakikislapin. So yun. So after nun, nung nakita at narinig din namin ng result namin, so lahat kami masaya nung kami, yung batch ng TM14 sa The Big Five, no? Lahat kami ay nakapasa at meron na nga po kaming accreditation bilang accredited competency trainer right of this moment, no? So NTTC na lang po ang inaantay ko para makapagturo. And then applying na rin po continuous para po maging assessor naman for NC1 and NC2. So iba-ibang license po yun, kada category. And syempre, diretso yun, RJKM, dire-diretso ka mag-aaral kasi nga, yung student din, dire-diretso mong tuturuan. So may mga bagong techniques na kailangan ini-insert mo din doon sa CBLM, yung tinatawag na module na ginagamit namin, na approve ni TESDA. Alright, so kasi for our viewers out there na they want to venture or explore different venues para for them to upgrade their skills, kumbaga, and then syempre also it's a new income din, di ba, for you. So bagong stream siya ng income for you. Ito ba ay mag-e-enroll sila saan? Ayan. So, dahil po ako ay nag-enroll o nagtapos din ng aking TM1, para po ito sa training center namin, doon sa Will Save Training Center, which is ang qualification ng credited namin na course ay ang SMAW or yung welding. So, dahil may mga bababa po tayong pondo at kulang na po ang trainer namin, so talagang na-push kami ang training center ng Will Save. Sila po yung nagpaaral sa akin dahil hindi po ako scholar. Kalimitan na nag-enroll sa TM ay sariling bayad namin. After mo naman magawa yun at makapagpa-assess ka, makapasa ka, talaga namang sabi nila madaling maibabalik kasi naman worth it naman yung magiging payment as a trainer or assessor. At saka there's a career, di ba? Yes. May career pathing Like, hindi ka tumigil doon sa training mo, you gain a skill, di ba? Tapos nag-upgrade ka lang na nag-upgrade, then eventually ikaw na yung magiging trainer. Pwede Correct. pala yun, no? So, for our listeners and viewers na, watching this, no? Kumbaga, baka mamaya it's a sign na for you to know, to explore, di ba? Is this program na ino-offer naman to ng TESDA, di ba? May mga scholarship naman to. Gusto kong i-take yung opportunity, RJKM, doon sa mga kababayan natin talaga na they cannot afford to go college, lalo na sa mga private schools, no? At gusto nila na hindi na masyadong matagal. But I'm not encouraging naman na wag na kayo mag-college. So, kung may kakayanan kayo at gusto nyo talaga na mag-college, go for it. Pero doon sa mga kababayan natin na they cannot talaga to go college or mahabang panahon pa dahil gusto nilang kumita na, I think TESDA is the way. Kasi, yun nga po yung scholars, libre na po ang inyong tuition fee. No? You can learn your specific skills. Hindi lang po ito welding. Meron silang bed and pastry sa mga iba't ibang training center. May event Merong management event din. management. Meron po tayong housekeeping. So, ano mang course ang gusto niyo, yun po ay bayad na ng government natin ng TESDA. And, meron pa po kayong allowance. Pag naswertihan pa po, pag ang baba ng pondo ay understep, no? Ang kukuha nyo naman po ay kasama na ang kit. For example, sa welding, kasama na ang welding machine at yung mga ibang gagamitin nyo pa. So, yun, maganda yun. tumpak na siya. Kumaga parang from training to, employment na, Yes. trabaho mo na Trabaho, agad. business na rin. Business at the same time, no? Napansin ko lang with your story kasi like, totally different siya from what you really do in life. Do you think it really helped you, to cope up, malibang ka with the challenges that you are facing right now?
Oo, RJK, ang laki ng tulong niya kasi nga pagkatapos naman ng last na interview mo sa akin, we have same situation pa rin. I think meron akong mas malalim na reason na ituloy lalo pagdating doon sa profession o doon sa growth ng ganun, na magpatuloy ako kasi ang tiningnan ko na lang is bukod doon sa mga anak ko, bukod doon sa pamilya ko, is yung mga estudyante. Because kapag bumabalik yung mga estudyante na ito na po kami ngayon, mas natutuwa ako o parang mas may nag-aapoy sa akin na ituloy na magturo na at para maka-inspire na rin sa kanila. Nakita nyo nga ako, hindi ko naman talaga din gusto ang welding pero nandito ako ngayon. Ano to empowering women Yeah. din to at the same time because kasi nga sabi ko like what I've said a while ago, welding kasi pang lalaki siya and ngayon kumbaga actually you really open up the minds of other women who are watching right now na pwede pala din Pwede. kami sa welding, di Oo, ba? correct. Ano, di ba, nakikita nila yung potential kasi nga hindi siya talaga laging ini-enroll ng mga babae. Kalimitan, caregiving, mga housekeeping. Yes. Pero ang Makeup, di ba? Ayan, makeup, event management. So, yun, ang welding talaga ay hindi ganon talagang gustuhin ng mga babae. Lalo na po yung sing-arte namin. Pero abroad they are hiring lady welders. Minsan mas gusto talaga nila Yung yung mga babae. Like in abroad then they also hire lady drivers din, Correct. di ba? So sabi nga nila mas magaling daw sa welding ang Ang mga babae. Kasi because syempre alam mo yung mga babae we are very keen to details. Hindi tayo pasaway. Like kailangan maayos to, di ba? It's like managing also the household. Correct. So everything is in detail, lahat na ma-manage natin. The same thing din sa welding, di ba? Correct. So unlike well, I'm not discriminating all the men who are watching right now, don't get me wrong, but there's something about women na talaga namang nag-e-excel din Correct. sa welding field, di ba? So Ate Mariel, kasi I know ito yung magandang point na I think for the viewers out there na something that they could take away, 'di ba? Kasi out of the challenges nga na madaming iyak kasi yung previous interview to have an overview, madaming iyak yon. At the same time ako na nag-i-interview naiiyak na rin because I know personally yung challenges niya, no? And sabi mo nga kanina hindi mo pa rin masabi kung okay na or what, but alam mo yun, parang hindi ka dun kasi nag-focus. So I think for those people na also struggling, undergoing or in this challenging times, ano man yan, in different forms naman yan I think we all have challenges in our lives, no? Iba-iba lang ng forms, like iba-iba lang din ng Bigat. intensity and all. Maybe for you it's mabigat, but for me parang okay lang, but hindi natin alam but everyone has a challenge, no? And then what you have shared with us is something na okay, hindi pwede naman pala na hindi ako manatili na okay, iyak na lang ako, okay, ganito na lang yung buhay ko. It's doing something Correct. about your challenges. Ano ba yung dapat mong gawin, di ba, to overcome? Kasi problems nandyan lang siya, di ba? Like with you, hindi mo nga masabi kung okay na ba kayo Diba, or what. pag nakita mo ako, parang wala akong problema, diba? Pero dumaan ako during tong training ko, syempre I need to post din para ma-update. Pero, to be honest, no, yan, sa napaka-open ko naman nun, dahil baon ako sa utang nun, hindi ko alam kung magpo-post ba ako o hindi, kasi pag nakita nila nag-post ako, ganito, maniningil, dun pas mismo sa Facebook ko, kahit mga close friend ko yun, doon, at kahit alam nila ang sitwasyon ko, na ako'y halos magmakaawa, na intay lang muna, kasi nga, galing ako sa pagkakalubog Ang ginawa kong pang-ahon para makaahon ako doon sa pagkakalubog ko na yun is nag-training, nag-aaral ako. For you to generate. Kumbaga eventually. Na-convert yung doon na kailangan makapasa ako dito, mag-aaral ako. Doon ko talaga inubos. Tiyaga ako sa pag-aaral hating gabi kasi kailangan mag-sick in agad sa akin ng mabilisan yung Kasi yung ginagawa. mga exam yun Correct. Tsaka yung preparation namin bago kami i-assess, sobrang mahirap. Hindi lang para sa akin, pati doon sa mga naging classmate ko, no? And yun yung pinakang parang challenge sa akin na
hindi ko alam kung kailangan, pwede bang hindi ako, pwede bang mag-post ako na hindi ako pupunahin kasi nga during that time talagang lubog, as in, isipin nyo na yung lubog na lubog sa utak. Dumaan ako doon. And to the mere fact na we have training center, ang akala nila, ay maraming pera may yan, business ganito, yan, ganyan. mayaman yan, ano? Pero sa totoo lang, dumanas ako. Ngayon lang siguro binibigay ulit ng Diyos na nakaahon na ako na, ayan, dati naglalakad dahil ngayon sasakyan namin, kailangan ko din i-let go. Walang pambayad sa lahat, pinanas ko din yon. Pero sabi ko nga, napakabait ng Diyos pag iniasa mo sa Kanya lahat. Pag ibinigay mo sa Kanya yung bigat mo, siya yung mag-aahon talaga sa'yo eh. So, sabi ko, Lord, parang hindi ako makakapasa dito kasi parang hirap akong mag-sick in sa akin yon. Naglalaban yung iisipin ko ba yung problema namin na gano'n o ito. So, alam mo, binigay talaga ng Diyos yun at nung nakapasa ako, nakita ko, ramdam ko uti-uti, iniahon na niya ako. Alam mo, parang sa lahat naman ng ano na to, siguro naging way lamang ang TESDA, ang WellSafe po, sino mang mga tao na sumuporta sa akin para marating to. But bottom line in this, alam ko na talaga ito yung purpose ng Diyos para sa akin. Kasi hindi ako makakatapos ng ganito kung hindi din niya ako tinulungan eh. Bukod dun sa review, talagang sabi ko, Lord, ikaw nang bahala. Kung hindi ako makapasa dito, hindi to para sa akin. So hindi ko alam kung saan ako magsisimula ulit kasi tumigil ako sa pag-events. Yeah, oo. Tumigil talaga ako sa lahat. Parang tinamad ako. For the information of our viewers, kasi doon sa previous interview natin, it's, kumbaga parang, nabanggit mo lang is yung marital problems, diba? Relational problems and struggles. Ito pala, may pinagdaanan si Miss Mariel na financial struggles din. At mabigat din siya. Mas matindi pa sa kabet. Joke. Ayan, oo. Actually, ito, hindi to bago. Alam ko sa mga viewers natin, maraming nakakaranas ng financial constraints, no? At, kumbaga, hindi na exemption si Miss Mariel, no? So, dumating talaga sa punto na... Binabarangay pa ako, be. Ayan. So, di ba, parang actually, for other people na nangyari, ano ba, for me, parang, teka, yung pag pinabarangay ako, parang feeling ko, Nakakahiya. hindi na, syempre, humiliation. Tapos ang pinakamasakit pa ng RJKM, the people that you look up to. Kaibigan mo siya eh, kaklose mo, tapos lagi nag-explain from time to time, kahit nga parang nag-high lang, magpapaliwanag ka na. Kasi alam nila that I am a good payer. I explain my situation Oo, and everything. never naman pero- yan si Ate Mariel. Hindi yan talaga nagpapakasira sa pera. At saka, alam mo yun, yung mga taong mga malapit sa kanya knows her really well na hindi siya ganong tao. Oo. And yet, you know, there are some people na alam mo yun, hindi, parang ito yung isa sa mahirap ding, harapin eh. Like, aside from marital problems, kasi kayo lang yan, it's between Correct. you. Hindi naman yan alam ng madlang people, not unless you broadcast it. Pero yung financial, tapos like, ipapaya ka, di ba, there are loaning apps, di ba, na like, messaging your contacts, na sasabihin, ito, hindi nagbabayad and all. So, di ba, it brings humiliation and it, di ba, ano din siya, like, humiliation, di ba, syempre, mahihiya ka na talaga. emotionally, stress ka din, di ba, and all, syempre, parang, sabi mo nga, ayaw mo na mag-post. Ayoko na mag-post. Hindi talaga ako nagpo-post kasi nga, pag nakikita nag-post, akala nila okay na ako. Sometimes niyayala ako ng mga kaibigan ko. Dililibre ako ni Direct Will, ganyan, lalabas. Pero hindi talaga ako gumastos. So, hindi ka na makapag-post kasi nga, akala nila, mas inuuna mo sila. Pero, sabi ko nga, hindi ilan lang naman yun. Ilan lang naman yung ganong tao sa akin. Pero the rest, katulad nila Doc Jeff, yan, mga yan, talagang, kaya ako nakapag-mention na din na ang halaga ng ating friendship ay ganitong amount lang. Kasi nga, dahil sa ganung amount, parang sinukat mo yung friendship na napakahaba na naman, di ba? Sana kung walang tubo, ay doon na. So, ako sa akin, good sign na rin yun. Sabi ko, Lord, so kailangan kong mag-less. Kasi kung doon lamang sa ganung kapiranggot na halaga, ay masisira ang friendship natin. So, hindi tayo magkaibigan ng dahil doon. And ako man, meron ako mga kaibigan na hanggang ngayon may utang sa akin at parang hindi na ako balak bayaran. Alam mo, pinagpasa Diyos ko na lang din kaysa hihiya ko sila. Diba? So, dun sa mga kababaihan na parang ang ganda nyo, diba? Tas baon kayo sa utang, there's a chance. Pero kailangan yung tulungan ng sarili nyo. Huwag nyo hayaang ilubog nyo ang inyong sarili dahil dun sa sitwasyon na hindi nyo din naman sinasadya. Kung ano man yung naging reason bakit kayo nabaon sa utang, kung hindi man siya valid o valid man siya, pero tandaan nyo, kayo din ang kikilos at tutulong para umangat kayo at makapagsimula ulit ng bagong buhay. Kasi ano yan nadadamage na rin yung mental health natin dahil dun sa mga
pagpo-post ng ibang tao Yes, na hindi oo. nakaunawa sa sitwasyon natin. Ayan na, gusto ko ding i-open up because we all know that our Chiki, sila yung nagmamanage and nag-own ng Will Safe Training Center, which is alam natin, business owner din sila at the same time, and yet they are facing this financial challenges, no? Kasi a lot of viewers out there, hindi nila Alam mo, hindi nila napipicture out what a business is, kasi parang nasa isip nila, they have money because they have business, may puhunan yan and all. Paano ba talaga yung business tumatakbo, Ganito di ba? yun. Ang sabi nila, kapag daw ikaw ay nagtatrabaho, mas maganda daw na ikaw business owner kasi makakapag-free time ka daw. Yes. Mas malaya, mas ganito. Pero ang totoo, nung naging business owner na kami, yung perang dapat ay para sa amin na, lalo na kapag payroll na, tapos wala pa ang bayad sa atin kasi nga tayo ay ginagawa mo ng training bago tayo bayaran. So we tend na para mag-borrow ng money or kaya yung para dun sa ibang budget, dun na mapunta. Kasi pag hindi mo pinasweldo ang mga tao, iiwanan ka nila. So yung full operation madadamage siya. Yung renta pag hindi mo siya binayaran. So lahat yun, i-consider mo kahit mawala na ang para sa sarili mo, ang para sa pamilya namin. Dumanas kami na ang mga anak namin ay talagang yung pangangailangan nila medyo nahihirapan kaming ibigay kasi nga may business kaming kailangan i-sustain. Dumaan kami sa ganon. Siguro ngayon palang binibigay ng Diyos na pinaramdam sa amin na teka lang, naghirap kayo, nakita ko yung sacrifice, eto na. Nakadanas kami ng halos 8 buwan, wala po akong sasakyan, may mga ka-meeting ako, nagta-tricycle ako, yung init nilalakad ko. So tiniis ko lahat yan for the sacrifice na ayaw namin i-give up ang training center kasi we know the value ng training center. Hindi na kami umaasenso dun eh. Maraming tao na tambay lang, nagkatrabaho dahil sa pag-aaral sa TESDA. So yun yung malalim na hugot na parang hindi ko na kayang bitawan. So parang sa akin, eto na yon Lord, eto na yon. And after na malampasan yon, kahit ang dami naming challenges mag-asawa, no? Isipin nyo na parang nagkakagulo kami, tas may ganito, tas may ganyan, labo-labo na, pero we tend na tumayo pa rin sa harapan ng iba at ipakita na professional kami sa aming mga trabaho. And hayaan na lang natin, ako ang prayer ko, hayaan na lang natin na si Lord in due time, I know that He has a perfect plan para sa amin. Inaasa ko na lang sa Kanya at yun, nilibang ko ang sarili ko. Kaya po ngayon ay masaya talaga ako nung tanggap ko yun. Sabi ko, Lord, pag nakapasa ako dito, I will not stop thanking you. At kaya po sabi ko kay RJKM, magpapa-interview na din ako just to give inspiration sa makakapanood. Yes. Na huwag kayong tumigil. Ano man ako nga, pagkatapos ng interview sa ganito, tapos ngayon utang naman, hindi ko alam kung ano pa yung susunod. But I think God prepared me para dun sa mga susunod pa. Yun yung alam ko, na mas malakas ako kaysa noong 2023, noong 2024. Iba na yung lakas ng 2025. Kaya welding na pinili ko. It's about coming back strong, di ba? This 2025. Alam mo si RJ Chiki, minsan nga nabanggit nung husband ko, nakita ko si Mariel naglalakad. Because hindi kami sanay na si Ate Mariel ay naglalakad. Sabi ko, oo. Sabi ng mga kakilala ko, Ate Ma, nasa ang sasakyan mo? Imbis na kamustahin ako, kinakamusta sa sasakyan ko. Yun kasi hindi kami sanay na naglalakad siya. Then, nabanggit nga ng husband ko na nakita ka naglalakad. Sabi ko, kasi nabenta na yung sasakyan nila. They have to let go. Alam mo yun, saludo din ako sa mga ibang business owners, no? I know, we now all know the sacrifices ng, keeping the operations going, diba? Like, you have to sacrifice yourself na kahit yung dapat na sweldo mo, diba? Wala kaming sweldo. Kailangan mo to keep, the business going, eh, no? So, salute talaga sa mga business owners, no? So, hindi lang to pang mga women empowerment, kundi para sa mga business owners din, pati din sa mga taong maraming utang. Di ba, ang daming content. And one lesson that I learned, nung nakikita ko na parang, ginagrant na ng Diyos, nakikita mo na binubuksan na niya uti-uti, na parang hindi ka na nanlilimo sa pondo, kusa na siyang dumarating. Tapos, sabi ko, Lord, kailan mo ba ako bibigyan ulit ng sasakyan kami? Kasi, hindi sa amin luxury ang sasakyan, kundi needs namin talaga ito. Necessity. Yes. Especially pag punta ka ng punta sa TESDA. Tapos, nung nabili na namin yung sasakyan na hindi na siya hulugan, nagdadrive ako mag-isa. Si Wilbert may sariling sasakyan, ako may sariling sasakyan kasi minsan may separate training, may separate transaction. Magkasabay kami sa SLEX, nagdadrive kami, umiyak ako kay Lord. Kasi sabi ko, nagtiis kami kahit sabog kaming dalawa, sabog kami pag sa relasyon namin, pero pag sa business, buhay na buhay yung fire namin kasi alam naming maraming umaasa doon. Nung nagsasabay na kami ng drive na pareho kaming may sasakyan, sabi ko sa kanya, ito na yun, Lord.
sobra ako nag-thank you sa kanya. Sabi ko, ilang months, sabi ko parang pinaramdam ko na parang wala ka dyan, ang hirap. Pero pinakita pa rin niya at the end na, anak, magtiwala ka lang sa akin. Maganda ang plano ko para sa'yo. And then I meet many friends na talagang, alam mo yun, parang pag tinignan mo siya, pinakilala siya sa'yo because God has a purpose. And ayun na yung suma total. Kahit masakit, kahit nahihirapan, kahit marami pa rin problema, yung isip at puso ko ngayon, sumasabay na siya na please focus on the positive thing that I want you napuntahan mo. At doon ako nakafocus ngayon. Sabi ko, gusto kong yumaman. Yun talaga yung goal ko ngayon. Kasi ang tagal ko na nagbigay, tumulong, ganyan. Sabi ko, it's about... Na-take advantage a lot of times. Na lahat. Sabi ko, it's about time that Mariel help yourself. At alam ko, dahil hindi naman sa pagbubuhat ng sariling bangko, alam ko marami akong na-inspire doon sa mga naging past client ko. And it's about time na Mariel help yourself. Yes. Ayun na yun. Kaya ngayon, sabi ko sa'yo, magpapayaman ako. Hindi ko alam kung ilang years, pero antayin nyo po. Yung talagang ako na yung hindi, you know, it's about, being focused on your goal. Kasi there are always sidetracks. Ayan, may mga hurdles along the way. But, one thing na nakuha ko from sharing your story is you never give up. Diba? Like, a lot of times na parang ayaw mo na, like, tutuloy ko pa ba to? You were in doubt. But hindi ka tumigil doon. Kahit umiiyak ka, diretso ka pa rin. Kahit gabi, iyak ako, tapos kinabukasan may meeting. And, eto ha, siguro lastly, RJKM, ang ganda na naging interview natin. Alam mo, wala tayo masyadong pinag-usapan. Kaya gusto ko talaga si RJKM. I have, yung aking family, mga magulang ko, I have this talagang strong pagdating sa family ko, na talagang ang relasyon namin ay maayos. Plus, I have a correct or core friend na talagang yan, sila Direk Will, ikaw, si Doc. Hindi ko kailangan ng maraming kaibigan ngayon. Sapat na sa akin yung mga totoong kaibigan na kahit anong kapalpakan mo, kahit anong, alam mo, parang sabog ka, nandyan sila. Kahit paminsan naiinisa sila sa'yo, nanggigigil na, pero lagi ka pa rin nilang naiintindihan kasi mahal ka nila. Ayun ate, di ba? Like, ate. Gigil na sa akin sila. So, ate, ikaw lang din makakatulong sa sarili mo. Kumbaga, we give advices, but at the end of the day, it's still you who, who will decide, di ba? Who will choose whatever path you want to take, di ba? And I'm very happy sa naging achievement mo, RJ Chiki, and for sharing your stories na alam ko kasi yung pinagdaanan mo, yung struggles mo, and yet, napaka-inspiring, no? Sometimes kasi, we look at things na, the difficulties na parang parusa. Parusa. People always tend to look at that way. Pero, if you look on the brighter side, it's always about choosing the right perspectives in life. Hindi siya parusa. It's the journey or the process of you becoming successful in the future. That you need to take away some people out of your life na yung pala magiging hindrance sila sa successful Mariel, di ba? So, alam mo, I'm so inspired with your story. Aside from you being my friend, no, alam ko yung journey mo, and now the nakikita ko on how you slowly, progress, and unti-unti. Na ngayon may sasakyan ka na din, di ba? Talagang dream come true. Oo, sabi ko nga sa kanya, ate ma, dapat tinuloy mo na yun. But things happen for a reason. Sabi nga nila, everything that is happening has a purpose. Has a purpose, and it's perfect will ng ating Panginoon, di ba? So, never give up. Yes, and that's the keyword. Never give up. Yan. And sige, Ate Mariel, your parting message to our viewers out there. Ayan. So, sa lahat po na nanonood ng Moments with Mariel, alam ko nagre-request kayo na sana ituloy-tuloy ko siya, makapag-interview pa ng madami. Sana po bigyan pa ako ng maraming lakas ni Lord, no? Kasi talagang sa schedule pa lang sa training center, tapos nagtatrabaho pa ako, di ba? May boss pa akong iba pa bukod sa training center. So, medyo umiidad na
na rin po ako, hindi na kinakaya ng powers ko. Kaya mas gusto ko na mag-inspire ng mga kabataan na kaya din yung ginawa ko, no, para makapagparami tayo. Na sabi nga, makapag-share tayo na sila naman, yung batch naman nila ang gumawa ng mga ginagawa natin. But ayan, pag kinakaya naman po ng time ay gagawin natin katulad ngayon. So gusto ko muna unang-una magpasalamat siguro sa mga naging inspirasyon ko, no, sa aking mga anak na talagang ano din, no, sa dami ng pinagdaanan namin, there's still mga mababait pa rin na anak, no, kahit pasaway kaming magulang. Wala kaming kundi ako tibagsabog. And kahit sa asawa ko na madalas kong kaaway, thank you. Kung mapapanood mo man to, magka-block tayo. Pero Kasi thank naging you. hasaan mo siya. Oo, dahil like ko sinasabi, sa maraming bagay, kung hindi itong binigay ng Lord, I will be not like this. Yes. Kasi kung You will not be hindi the ako strong magiging ganito. Mariel. Yun yung iniisip ko lagi. And then, sa aking mga naging kabady na si Myra na nasa Bicol na ngayon, thank you for supporting me all the ways. Lahat, ultimo assessment ko na hindi ko nadala yung picture ko, siya yung nagpa-print. Maraming salamat sa lahat ng effort. And syempre sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, kay Direk Will, sa iyo RJKM, kay RJ Toki, kay Miss Ann Alcantara, ayan, sa lahat po ng mga yung laging nandyan kapag ako ay nangangailangan, maraming salamat. And of course, I want to thank sa Panginoon, no? Yes. Sobra talaga. Yung pakiramdam ko na kapag yung me time ko na lang, sobra ko nararamdaman na yung hindi ako, ramdam ko na hindi niya ako pinaparusahan. But gusto lang niya na mas patatagin pa ako kasi mas marami pang pagsubok na darating at pagdating noon, para na lang akong, alam mo yun, parang easy na sa akin lahat. And ayan, sa mga estudyante na magiging totoong estudyante ko na, sana marami kayong matutunan sa akin at sana pagkatapos doon, meron na kayong, kumbaga pagkukunan, no? Ako talaga ang ini-inspire ko ay wag mag-abroad, pero kung gusto nila mag-abroad, go naman. Pero magnegosyo kayo para sa pamilya nyo, para kasama nyo sila. And Yes. ayun, RJKM sa'yo, maraming salamat. Anytime. Kahit po talagang salamat sa time kasi alam kong busy ka and wala talaga akong komportable na mag-interview sa akin na kahit hindi ko na-i-script, magkakaiki tayo. Alam ko yon because I know that dati pa man, sa Team Positive pa, alam mo na. So yun, kami na lang po nagkakaunawaan nun. And thank you for being one of my real friend. Ayan. It's my honor. At Ayan. syempre kay yung mga nandyan po, si Marvin De Agustin at kay Direk Will. Maraming salamat sa Tibon. And also sa ating venue for sa ating today's venue. interview. Ayan, kila Sir Rodolfo at saka sa kanyang wife. Sir Rudy, thank you po sa Girasoles Farm and Restaurant. Ayan, dito po sa Candelaria. Quezon. Maraming salamat for giving your space sa amin, no, kahit po marami kayong guests na dito namin gawin ang aming interview. And of course, sa lahat-lahat po, RJKM, kung ano pa yung mangyayari sa akin, Yeah, abangan. Abangan na. We will all watch out for your success. Yes, ayan. Kasi yung iba talaga binabantayan na magkamali, di ba? Pero tayo, we always, cheer up. Go lang, go. And a beautiful takeaway, to never give up. Ayan. Thank you so much. Nagkaroon pa tayo ng title, Never Give Up. Yun sa mga, Women's Month ngayon, sa lahat po ng mga kababaihan na nanonood ngayon, kung lugmok kayo ngayon, never give up. Yes. So thank you so much, Ms. Mariel, for sharing your story, inspiring story to all the viewers out there. Again, it is my honor to be your co-host interviewer for this episode. And to all the viewers out there, thank you all so much. Yeah. Bye! The lesson that we would like to impart is to never give up, because when the time is right, the Lord say it will happen.